In the book of First Kings, chapter 18 po tayo ngayon. First Kings, chapter 18, verse number 24. Ang title po ng message natin is A Fire from Heaven. First Kings, chapter 18, verse number 4. 18, verse number 24, sorry. First Kings, chapter 18, verse number 24. And also, babasahin na rin natin yung verse 38 and 39. First Kings, chapter 18, verse number 24. And ito po sabi po ng Bible, and call ye on the name of your gods. You look at the word gods there. Ibig sabihin, false gods, no? Call on the name of your gods. And I, sabi ni Elijah, and I will call on the name of the Lord. And the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Verse 38, talon po tayo. Same chapter, verse number 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and stones and the dust and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces and said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Let's pray po, Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa oras po na ito, sa pagkakataon ulit na makapakinig ng aral mula po sa inyo pong salita. Nawa po ay pahiramin po ninyo, O Diyos, ang inyo pong lingkod ng sapat na kakayahan upang ang mensahe po na ito ay maipresent po natin ng maayos, nang sa ganon aking Ama, ang ating mga tagapakinig ay makinabang, O Diyos, at mapakain ang aming pong mga kaluluwa sa oras po na ito. Personally, this message is a challenge for me. It is a blessing for me habang pinag-aaralan ko po ito. And Lord, I'm praying na nawa po yung same challenge, burden, and encouragement na aking natutunan ay ma-translate din po natin sa ating pong mga tagapakinig sa umaga po na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Salamat po sa presence ng bawat isa. This is my prayer in Christ's name. Amen and amen. Tayo po lang tayo makakaupo na. Okay, so title po ng message, Fire from Above, no? Fire from Above. Ano ba sabi ko kanina? Fire from Heaven? O Fire from Above? Anyway, Fire from Above. Okay, so this is the continuation. Kung naalala po ninyo yung message ko about Elijah, no, on chapter number 17, kung paanong ang Panginoon ay nag-provide ng kanyang pangangailangan during the time of famine. Hindi lang basta famine, but very, talagang napakalalang tagutom. Okay? And then the Lord provides for His need. Okay? And dito naman po, ng mga minamahal, challenge na ni Elijah yung mga prophets, yung mga false prophets ni Baal, okay, na kung sino ang makapagpapadala ng apoy galing sa langit, siya ang tunay at buhay na Diyos. Okay? So this morning, gusto ko pong matutunan po natin, sa aking pag-aaral, gusto ko pong matutunan po natin na yung mga panalangin po natin ng mga kapatid, may dahilan ng Diyos kung bakit niya sinasagot ang ating mga panalangin. Okay? And of course, yung confidence na ang Diyos na may lalang ng langit at lupa ay parehong Diyos na may kakayahan na tuparin ang ating mga panalangin sa Kanya basta naaayon sa Kanya pong kalooban. That is the message that I would like to share to you this morning. Okay? So this morning, I have a couple of points. 3 lang po. Number 1, the problem. Number 2 is the presence. And number 3 is the power. What is the problem in this, no, mga minamahal? On chapter number 18, tingnan po natin. Ano ba yung problema nila? On chapter number 18. Verse number 17. Look at this. And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, art thou he that troubleth Israel? Okay, so nung nakita ni Ahab, si Elijah, ikaw ba yung nanggugulo? And again, kung naaalala nga ninyo yung preaching last time, no? Si Ahab na hari, best in, honor student. Okay, bakit? Siya yung pinakamalala. No? Si Ahab parang ako to nung high school. Bakit? Kasi nung high school, wala yung high honor, wala yung ganun eh. Ranking talaga kami. Ranking. Alam nyo, no, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, pangatlo ko o kaya pangalawa. Yeah.
Pangalawa, pangatlo, saan? Sa dulo. Gano, ang grade ko, 77, 76. Yan. Ganon ako kalala dati. O hindi ko sinasabing gayahin nyo ako. Sineshare ko lang yung experience ko dati. Sineshare ko lang yung experience ko sa inyo. Bakit? Kasi kung si Ahab, kung may ranking ang talagang pinakamabubuting hari ng Israel, si Ahab nandoon siya sa laylayan. Siya ang pinakamalala. Okay? Siya ang pinakamalala. Chapter number 16, basahin po natin. No? Chapter number 16, verse number 30, tingnan po ninyo ito. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord, above all that were before him. Grabe. Horror student, mga kapatid. Horror student. No? Chapter 16, verse number 33. Look at this. And Ahab made a grove. And Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Siya ang pinakamalala. And yet, nung nakita niya yung prophet, nakita niya, di ba? Ang chapter number 18, nakita niya, ikaw ba yung nanggugulo sa Israel? ang lakas ng loob. Di ba? Kapal na mukha. Okay? Ang sabi niya kay prophet Elijah, ikaw ba yung nanggugulo sa Israel? Tingnan mo yung sagot ni Elijah sa kanya, ang chapter number 18. No? Verse number 18. And he answered, I have not troubled Israel. Hindi ako yun. Okay? But thou and thy father's house, bakit? In that they have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Okay, look at this. Okay? The common problem here, or the main problem here during the time of Ahab is, yung kanilang leader, yung hari, di ba, na dapat naglilid sa kanila, papunta sa Panginoon. Yun yung sad reality. Di ba? Yung kings, hindi lang sila leader ng government eh. They should manifest the very goodness of God, just like King David, 'di ba? Kaya lang ang masakit, imbis na ilid nila palapit sa Panginoon ng mga tao, inilid ni Ahab ang mga tao palayo sa Diyos. And that is the source, no, or the main problem dito po sa passage na binabasa natin. So sometimes we have problems sa buhay natin. We can enumerate a lot of problems financially, diba? Emotionally, we can enumerate a lot of problems. Academically, nung pumupunta kami dun sa PNR, I can list a lot of problem. Wala silang kuryente, wala silang tubig. Okay, ang kanilang pag-iigib, pumupunta pa sila dun sa lugar nila, Radel, kasi doon may libreng poso. And then, iigib, biri mo na napakalayo. Kaya nga sabi ni Brother Peter kanina, kung makakapunta ka dun sa lugar, 'di ba? Ma-appreciate mo yung mga bagay na nate-take for granted natin. No, yung kuryente, yung simpleng aircon, yung electric fan, ma-appreciate mo na meron tayo ng mga bagay na ito. Bakit? Kasi may mga individual na nahihirapan na kahit magkaroon lang ng ganong klaseng, kumbaga, sitwasyon sa kanila pong buhay. Okay? But I want you to understand that the main problem talaga ng mga tao, hindi naman yung kawalan o yung kasalatan ng mga gamit sa bahay. Hindi talaga yun ang main problem ng mga tao. As we study, ang main problem ng mga tao is yung kawalan nila ng Diyos o yung kamalian ng Diyos na kanilang sinasamba. May Diyos naman sila eh. May Diyos sila eh. Hindi nga lang ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos nila, si Baalim. Si Baalim, pag pinag-aralan mo si Baal, kung sino si Baal po ay ang Diyos ng harvest. Okay? Siya yung Diyos ng ani, saka Diyos ng fertility, ng pagkabuntis. Yun ang God nila. Yun ang sinasamba nila. Diyos-Diyosa na gawa ng imahinasyon ng tao. And that is the main problem here. Ang main problem is, as written in the book of Romans, mas sinamba nila yung creature, mas sinamba nila yung nilalang kaysa doon sa may lalang. Okay? So that is the main problem here. Second problem na mga kapatid is the problem of leadership. Bakit? Kasi nga si Ahab, siya yung pinakamalala. Imagine that. Imagine that. Now, we are taught by the scripture to respect people with authority. You have to respect them. You have to respect people. Regardless of who they are. Kaya ako, I don't have any political position eh. Tatanungin niyo, Pastor, DDS ka ba? Pingkalawang ka ba? Or Team Unity ka? Ano ka ba, Pastor? I don't care actually. I respect people, pero malinaw sa kalooban ko na mga kapatid, at the end of the day, kung sino yung nilagay ng Diyos, kinakailangan irespeto natin. Yun lang sa akin. I don't have any political party. Para sa akin, pare-pareho lang naman yan sila, magkakaiba lang ng kulay. Okay? Yun ang para sa akin. Okay? I don't know. When you look at the ideologies, lahat naman corrupt, lahat naman, na regardless of your
political affiliation, lahat naman kasali sa flood control. Okay? Di ba? Kaya so ako, I understand kapag ganon. So here, ang problem is, yung kanilang hari, pinakamalala sa lahat. Pinakamalala. Imagine that na yung tao na dapat naglilid sa'yo palapit sa Panginoon ay parehong tao na naglilid sa'yo palayo. Okay? And here, sumasamba pa sa ibang Diyos-Diyosan. Okay? Bukod pa yung famine, yung 3 taon na hindi umuulan, yung famine is actually just a result nung main problem nila, which is yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Yun na lang yung yun na lang yung cause no nung kanilang problema, yung main problem nila. So here, nakita po natin no mga minamahal, okay, the people's heart are also divided on verse number 21 because of that. The people's heart are divided on chapter number 18, verse number 21. Ang sabi ni Prophet Elijah on verse number 21. And Elijah came unto all the people and said, how long had ye between 2 opinions? If the Lord be God, follow him. And if Baal, and then follow him. And then the people answered him not a word. Ngayon, sabi ni Prophet Elijah, ngayon, magkaintindihan tayo. Kung ang Diyos ng Biblia, ang tunay na Diyos, hindi sumunod ka sa Kanya. Pero kung napatunayan mo na si Baal, na Diyos-Diyosan, ang tunay na Diyos, hindi sumunod ka sa Kanya. Yan ang sabi ng Bible. Okay? And tayo, ganyan din ang encouragement sa atin ng Panginoon. Mamili ka kung sino talagang sasambahin mo. Hindi pwedeng, hindi ba, namamangka tayo ng 2 ilog. Hindi pwedeng, di ba, we cannot serve 2 masters at the same time. It's either we hate the other, then love the other, the other way around. Kaya sabi ng Bible, kung ang Diyos talaga ng Biblia, if the Lord is God, sambahin mo siya, sundin mo siya, panampalatayahan mo siya. Pero kapag kayo mga Diyos-Diyosan na patay, na imahe lamang, kung yun talaga ang Diyos, hindi sambahin mo. Okay? Patunayan natin, yun ang sabi. Kaya nagkaroon ng challenge. Okay? Nagkaroon ng challenge na kung sino ang makapagpadala ng apoy na galing sa langit, He is the true God. No? He is the true God. Sa atin, hindi na tayo ganun. Lord, paulanin mo nga ng apoy. Kapatid, napakainit na. Okay? Napakainit mo aircon na to, napakainit na kasi summer na eh. Okay? Tayo hindi na natin kinakailangan ng signs para patunayan na ang Diyos ng Biblia ay Diyos. Bakit? Naisulat ng Word of God eh. Matagal na niya napatunayan na siya talaga ang Diyos. Kinakailangan na lang natin imbestigahan. Kinakailangan na lang natin basahin yung mga patunay na siya talaga ay Diyos. At ito yun, yung salita ng ating Panginoon. It is no more a debate na, no, mga kapatid. Kaya nga nagtataka ko minsan ang lalakas ng loob ng mga tao na itanggi ang tunay at buhay na Diyos. No? Walang God. Kaya sabi ng Bible, the fool, yung mangmang, the fool said in his heart, there is no God. Kamangmangan talaga yun eh. Bakit? Ang tagal-tagal nang napatunayan na mayroong Diyos eh. Sinong may lalang ng araw, sinong may lalang ng kalangitan, sinong may lalang sa atin. Noong nakaraan, tinanong namin si Ryan, sino bang may gawa sa'yo? Tinanong niya yung nanay niya, sino bang may gawa sa'yo? Sagot ni Ryan, di ikaw. Sabi sa akin ni Tams, hindi naman siya mali. Okay? Pero ultimately, God is our creator. Siya ang may lalang sa atin. No, mga kapatid, the people's heart are divided. Okay? There is famine, there is no rain, and there is a problem of leadership. But again, ang lahat ng ito, lahat ng problema na nating nailista, lahat yan, it will boil down dun sa kanilang problem, which is their lack of God. Yung kawalan nila ng Diyos na sinasamba. Alam mo, mga minamahal, ang dami kong problema dati nung kabataan pa ako. No, mga kabataan natin, maraming problem yan eh. Minsan, hindi naman mabibigat, pero siguro dahil yung capacity ng utak natin that time, hindi pa ganon, hindi pa develop yung, alam mo yung kung paano tayo mag-isip. Okay? Kaya minsan kahit simpleng problem, minsan natukso lang, ang laki na ng problema ng kabataan. 'Di ba? Pero tayo, ano ba yan? Wala pa yan. Papunta ka pa lang, pabalik na. Kasi tayo, develop na eh. Yung capacity natin to think, mataas na compare naman sa mga kabataan. Kaya maraming kabataan nahuhulog sa maling bisyo, sa maling barkada, 'di ba? Nagsasanga-sanga yung kanilang mga problema. Pero alam po ninyo, mga kabataan, encouragement ko sa inyo, magkaroon tayo ng tunay at buhay na Diyos. Ultimately, siya talaga ang sagot sa problema natin eh. Siya yung magbibigay ng direksyon sa atin, magbibigay ng talino, magbibigay ng kaalaman. Minsan naghahanap tayo ng satisfaction, ng kasagutan, dun sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Kaya tinan mo yung social media, pag mas maraming like, pag mas maraming share, pag mas maraming view,
Talagang gustong-gusto ng mga tao yan. Kaya kahit maghubad na sa camera, basta maraming share, basta maraming ano, hindi ba? Nakakahanap ng satisfaction yung mga tao sa mga ganong klaseng bagay. Pero alam po ninyo, one thing na mai-share ko sa inyo, kung tayo po'y may mga problem na mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. He is the true answer sa ating po mga problema. Sabi nga, but seek ye first the kingdom of God. Ano yung problema doon? Financial need yun yung problem. Bakit kayo nag-aalala sa kakainin nyo, sa bibihisin ninyo, sa mga ganitong bagay? Unahin ninyo ang Panginoon at ang Panginoon ang bahalang magbigay ng ating mga pangangailangan. Is truly the answer. Okay? Yung answer sa kawalan ng love life, yung kawalan ng jowa. Di ba? Isang problema din yan kapag wala kang jowa. Laking problema yan kasi naiinggit ka, di ba? Pag naiinggit ka sa bakit sila ang sweet-sweet, ang ano-ano, ganyan-ganyan. Bakit okay lang kaya darating yung dawan ko? Unahin mo munang hanapin ang Panginoon sa buhay mo at ang Panginoon ang bahala dyan, kapatid. Iba kapag yung partner mo sa buhay, Diyos ang nagbigay. Di ba? Kaysa yung ipinilit mo lang dahil nainggit ka, may nakita ka naglalabing-labing sa labas at nakakainggit naman sila. Ako din. Iba yung Diyos ang nagbigay, kapatid. So, it will boil down, di ba? Again, it will boils down to the fact that we need God. That the answer to every problem is actually the Lord. Talaga yun. Okay? That is the problem. Number 2, mga kapatid, the presence. Number two, the presence. Number 1, the problem. Number 2, the presence. Pag-usapan muna natin yung problema. Okay? Alam po ba ninyo na mayroong karamdaman? Kasi pinag-usapan mo yung problema, pangit siya pakinggan. Di ba? Parang makirot siya pakinggan pag pinag-usapan natin yung problema. And that's why a lot of people, ayaw nilang pag-usapan yung sin, ayaw nilang pag-usapan yung judgment, yung hell. Kasi problema yan Masakit sa tenga yan. Diba? Kaya kapag may burol, diba? Pag unbeliever pa yung namatay, hindi natin halos binabanggit yung impyerno Kasi baka ma-offend yung mga tao. Nagluluksa na nga sila, sabihin mo pa yung namayapa nila, baka ako nasa impyerno na yan. Di ba? Kawawa naman. Di ba? Pero that's the truth Pero look at this. Alam po ba ninyo na mayroong karamdaman na hindi ka nakakaramdam ng pain, hindi ka nakakaramdam ng kirot? Ang tawag doon is conjunctive insensitivity disorder. Okay? Yeah. Hindi ka nakakaramdam ng kirot. Do you think that's a good thing? Parang ang sarap siguro ng gano'n, Hinanhid ka, hindi ka nakakaramdam ng kirot. Pero mo, nagluluto ka. Luluto, And then kahit anong talsik ng mantika sa mukha mo, wala yan. Okay? Anong talsik ng mantika? Wala. Parang ang sarap ng buhay na hindi ka nakakaramdam ng sakit. No. Kapatid. No. Why? Because pain is not evil. Pain is a part of our defense mechanism para malaman natin na mayroong danger. Kaya may pain. Alam niyo may mga ganong klaseng karamdaman? Balot na balot sila ng helmet, balot na balot sila ng baluti. Bakit? Kasi hindi nila alam kung may sugat na sila. There is a case, nakagat niya yung dulo ng dila niya. Hindi niya alam. Kung hindi dumudugot, walang makakita, nakagat niya yung dulo ng dila, kapatid. Cut! Ang pakasakit nun, wala siyang pakialam. Kaya sometimes, Lord, sana tanggalin mo na lang yung sakit, yung pain na nararamdaman ko, yung ganito. Lord, bakit kasi kinakailangan na? Hindi natin kaawa yung pain, kapatid. Kinakailangan maunawaan natin yung purpose ng pain. It is an indicator that there is a greater problem. Okay? Ganon din pag pinag-uusapan natin yung mga problema. Masakit pakinggan yan. Hindi ba? Pagka merong judgment, kapag merong discipline, masakit sa tenga yan Ayaw natin yan. But again, itinuturo tayo yan, it is a great indicator na meron talagang mas malaking problema. At yung mas malaking problema, yun ang dapat na inaayos natin. For example, hindi ako masyadong nainom ng Biogesic, hindi ko ugaling uminom, not unless, hindi ko na kaya. Okay, bakit? Kasi painkiller lang ang Biogesic, hindi naman niya talaga ginagamot yung sakit Ganon ako. Kasi hindi ako masyado sa mga painkiller, mefenamic acid, paracetamol, Biogesic, mga painkiller lang kasi yan Hindi niya talaga ginagamot yung talagang punot dulo ng sakit. Hinahayaan lang niya na makakilos ka ng normal para makapagpatuloy ka. Pero again, that's dangerous, hindi ba? Karamdam ng sakit. Kasi baka lumalala na yung karamdaman mo, hindi mo pa alam. Diba? Kaya sabi mo, pagka may lagnat ka, inom ka yung Biogesic, mawawala yung lagnat, di ba? Pero after some time, babalik naman ulit. Bakit? Kasi yung symptoms lang ang ginamot,
hindi niya talaga ginagamot yung pinaka-source. Okay? Ganon din yung mga pain natin. Kaya minsan, maraming tao, hindi na lang ako magsisimba. Bakit? Pambihira dyan sa church na yun. Si pastor, palagi na lang nakakasakit yung mga sinasabi niya na word of God. Okay? Tinatanggal mo lang yung pakiramdam. Diba? Binubulag mo lang yung sarili mo. Ayoko na magsimba. But yung main problem, which is the problem of sin and a problem of selfishness and a problem of a lack of God, hindi naman nawala. Tinanggal lang natin yung masakit na pakiramdam. Diba? Diba ganun tayo pag na-offend tayo? Ayoko na magsimba. Bakit? Nakaka-offend yan. Nakaka-offend yung salita niya. Nakaka-offend yung preaching. Hindi mo talaga sinasagot yung problema. Tinatanggal lang natin yung pakiramdam. Which is not the answer. Hindi yun ang sagot. Ang sagot, lumapit ka sa Panginoon. Yun ang sagot. Okay? Next po, no, we talk about the problem. Number 2, let's talk about the presence. Ganda nito yung presence. Bakit? Tingnan mo. Sa mga unang verses ng chapter 18, mababanggit din sa Obadiah. Basahin nyo na lang, pero ikukwento ko na lang. Nagkita si Obadiah sa kasi Elijah. Ano yan? Sanggang dikit yan. Si Obadiah is servant ng king. Alam mo naman, ang servant ng king, si Ahab is horror student nga. Siya pinakamalala sa lahat. Then nagkasalubong sila. Then sabi ni Elijah kay Obadiah, sabihin mo sa hari, nandito ako. Sabi niyang ganun. Sabi ni Obadiah, sabihin sa hari, nandito ako. Tapos pag pinapunta ko rito, kung wala ka, patayin ako nun. Diba? Hindi ka matagpuan. Tapos sabi pa ni Obadiah, tawa ko ng tawa, sabi ni Obadiah, malay ko kung saan kadali ng Espiritu ng Diyos. Pagdating ko rito, wala ka, patayin ako ng hari. Sabi niya, hindi, pinapangako ko, nandirito ako. Okay? Presence, diba? Importante yung presensya. Okay? Number 2, pangalawang presensya, yung pinatawag na ni Elijah yung hari, pati yung mga false prophet ni Baal sa kanang groves, pinatawag niya, tawagin mo yung 400 na propeta na yan, yung 450 propeta na yan, patawag mo, magkita tayo sa ganitong lugar, magpaligsahan tayo, tingnan natin kung sino talaga ang tunay at buhay na Diyos. And then I realized, no, paano kaya kung hindi sumipot sa Elijah, may miracle kaya na mangyayari? I think so, meron pa rin, kasi God is not limited naman sa tao However, hindi ba, God will always accomplish the things that He wanted. Laging ganon. Pero ang masaya lang, kasali tayo sa elemento ng accomplishment na yon. God can spoke to a donkey. Nagsalita sa donkey, brad, ang Diyos. Sabi nung pinapalo niya, pangalan ng false prophet na yon, si Baalam. Si Baalam, pinapalo niya yung donkey, di ba? Nagsalita yung donkey, bakit mo ko pinapalo? Gulat siguro nun. Ayaw mo sumagot na naman si Baalam. Ayaw mo kasi lumakad Ang bihira, kung ako yon, nagsalita yung tatakbo talaga ako Hindi rin ni Baalam, nakipag-usap. Biruin mo, nakipag-usap sa donkey. Ayaw mo kasi lumakad. Sabi nung donkey, ikikita mo, nakaharang ang anghel dyan, nakaharang ang Panginoon dyan sa dadaanan ko. Pero ibig ko sabihin, mga kapatid, with or without us, God will accomplish what He wanted. With or without us. Okay? Sabi nga ng Bible, di ba, kahit ultimong bato magpupuri kung walang tao. Kaya lang, imagine mo, bato ang nagpupuri kaysa ikaw na tao na nilikha ng Diyos. Imagine mo na lang yun, di ba? Napakasakit sa pakiramdam na, Lord, ako na lang. Di ba, may ganun tayo na, bakit siya? Ako na lang sana, ako na lang ulit. Diba? Ganon din ang Diyos Hindi ba? Kung gamitin ng Panginoon yung hindi tao para magpuri sa Kanya, hindi ba napakalaking kasiraan sa atin ng ganon. Importante yung presence. Importante na kapag ang Diyos may nais siyang gawin, nandoon tayo para maging instrumento tayo ng nais ng Panginoon. Again, God will still accomplish that. No, yung kaligtasan ng mga tao, yung kaligtasan ng human race, God can accomplish that with or without us. 'Di ba? Pero, hindi ba magandang bagay na instrumento ka ng Panginoon para maibahagi ang kanyang salita? 'Di ba? Magandang bagay na naging instrumento ka ng Panginoon upang maligtas ang isang individual. 'Di ba? Presence. Okay? So look at this, mga minamahal. On verse number 17, the availability of Elijah, on verse number 17. And it came to pass, when Ahab saw Elijah, nakita na sila And Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? Okay? So kung hindi siya available,
walang pagkakataon si Ahab na ma-experience yung miracle ng ating Panginoon. So this is a great message din sa akin, for me, siyempre as a leader, as a pastor, as a preacher, that I need to be there. I need to be there. When God calls me here, I need to be here. Di ba? Yun ang maganda eh. Dito ka pinapunta ng Panginoon eh. So you have to be there. Di ba? Yung ating presence, yung ating availability. Sabi ko nga, kahit gaano kakagaling, mangaral, mag-preach, kumanta, gumamit ng mga matitinding mga vocabulary. Okay? Yun yung gusto kong matutunan eh, yung paggamit ng mga adjectives and adverbs para talagang may rhymes and may art yung pagsasalita. Gusto kong matutunan yung ganun eh. Pati yung narratology, sa preaching, yung inanarrate mo, parang ikukwento mo, para ka nag-storytelling. Gusto kong matutunan yun eh. Pero kahit gaano kakagaling, kahit gaano kapulido yung abilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon, if you are not available to do it, then it matters not. Walang saysay, walang kwenta. Maigi pa ako yung hindi masyadong magaling, no? Pero available. I'm not saying na i-romanticize natin. Sabi ni pastor, kahit hindi na lang daw mag-practice. Hindi yun ang sinasabi ko. Diba? Ang sinasabi ko, we have to be there. We have to be available. Yung walang practice pero available is better sa nag-practice pero hindi available. Pero mas better yung nag-practice at available. Mas better yun. Hindi ba? Availability, after all, is again the best ability. Yun pa rin yun. Walang tatalo sa abilidad natin. Sa pagiging available natin, we have to be there. Dapat nandoon tayo. Okay? Next po is the witness of the people. Nasaksihan nila yung miracle eh. Nandoon sila. Okay? On verse number 21, and Elijah came unto all the people and said, how long? Halt ye between two opinions? If Lord be God, follow him, and if Baal, then follow him. And the people answered him not. Nakita nila nasaksihan nila yung miracle. Nandoon sila eh. Di ba, yun ang palagi ko sinasabi sa inyo, hanggat uma-attend ang isang tao ng pananambahan, palaging may pag-asa pa. Palaging may pag-asa. Kaya nga invite lang tayo ng invite eh. Bakit? Kasi kapag hindi na yan nakikinig ng Word of God, mas malaking problema. Na, imbis na magkaroon ng revival yung tao, hindi po ba, mas lalo siyang natatanggalan ng pagkakataon na, alam mo yung, ma-energize ulit, ma-revive ulit. Bakit? Wala na siya eh. Hindi na siya nakaka-attend eh. Hindi na siya nakakapakinig ng salita ng Panginoon. And that is why, no, mga kapatid, hindi ugali, for example ako, hindi ko ugaling magtaboy talaga ng tao. As much as possible, we accept people. Kita nyo tawag pangalan nun? Si Isaiah, di ba? Sa mga, may sakit kasi yung kapatid, kaya inaano lang natin. Pero hindi mo siya tinataboy, hindi mo siya inaano. Ganun lang tayo. We just accept people. Di ba? Different background. Hindi, pastor, dapat hindi na natin ini-invite yan. Dapat ganito. Hindi, kinakailangan makapakinig sila ng salita ng Panginoon. Kasi as long as nakakapakinig sila ng salita ng Panginoon, palaging mayroong pag-asa. Palaging may pagkakataon na ma-revive, ma-convert kung hindi pa, maligtas kung hindi pa, at makapaglingkod ulit sa ating Panginoon. Okay? The witness of the people. Okay? There is a blessing in witnessing God's work. There is a blessing in witnessing God's work. Okay? May malaking pagpapala na tayo po ay nakakakita ng gawain ng ating Panginoon. Alam po ninyo na mga minamahal, iba kasi yung napapakinggan mo lang, hindi ba? Pero iba rin yung nandoon ka talaga sa field. Iba. A lot of things sa akin as a Christian, although we are trained sa Bible school, no, we are trained, at least on theological level. Alam namin yan, yung mga hypostatic union, the doctrine of eschatology, something like that. Pero higit sa mga natutunan namin ng mga kapatid, nandirito sa field. Dati, a few years ago, akala ko talaga, malagong-malago na ako eh. Bakit? Kasi graduate na ako ng Bible school. Akala ko magaling na ako kasi graduate na ako ng Bible school. Pero as you grow older pala, no, mga kapatid, mas lalo mo nakikita, mas lalo ko napapatunayan na kung wala ang Diyos, wala talaga tayo. At yung mga natutunan namin, kaya pala lagi sinasabi ng mga matatandang pastor, mas matututunan mo yan sa field. Lagi niyang ginaganon. Mas matututunan niyo yan sa field kapag nandoon ka na
Doon yan lalong ituturo ng Panginoon. Although we have a glimpse, no, meron tayong at least patikim na ano yung expectation mo, idea, ano yung expectation mo, ano yung mangyayari. Pero iba kapag nandoon ka eh. Iba kapag kasama mo na yung mga tao. Iba kapag ka nandoon na mismo sa context ng ministry talaga. Kesa yung nakikinig ka lang, di ba, doon sa 4 na corner ng classroom, iba yung napapakinggan mo lang yung preacher, pero iba kapag nandoon ka sa field. Pag present ka, no, mga kapatid. Okay? And sa atin, as members ng church, it's different. If you are truly involved sa ministry, it's different. It's different yung pangunawa ng isang tao. For example, yung bigat ng isang kaluluwa, for example. No, yung value ng isang soul. It's different. No, when you ask a person, sabi nga nung isa kong kaibigan, hindi naman talaga natin mahal ang kaluluwa eh. Sinabi niyang ganun. And then I realized, yeah, bakit? Kasi sabi nga niya, hindi naman natin kaano-ano yan sila eh. Ako sabi, yung sarili ko ng kamag-anak, nahihirapan akong mahalin eh. Yung hindi ko pa kaya kilala. It makes sense, di ba? It makes sense. Pero once you are involved in the ministry, sa soul winning, okay, or any other ministry, na meron kang investment, meron kang time na ibinigay, meron kang, alam mo yon, meron kang involvement, yung value ng mga bagay, yung value ng mga tao, nagbabago, nagiging mas mabigat. Nagiging mas mabigat. Okay? Especially when you are in a pastoral position, in a pastoral ministry. You will see. And sometimes, ang akala natin sa mga tao, hindi, wala lang yan, okay lang yan. But if you are in a pastoral ministry, okay, makikita mo yung value ng mga tao. Na it's very painful if somebody leaves. Minsan, may mga aalis, wala man lang sabi-sabi, walang papaal. Alam mo yun, it's different. It hits differently. Hindi po ba? Kasi iba pag involved ka eh. Iba pag nandoon ka. Okay? And yet, the Lord commands us. So, if you want to protect yourself from pain, no? If you want to protect yourself from pain, my advice is, huwag kang maki-join sa ministry. I mean, talaga mawawalan ka lang talaga ng pakialam if you want to protect yourself from pain. But, kung nais mo talagang lumalim sa paglilingkod sa Panginoon, be there, be involved. Time will come, masasaktan ka talaga because yun ang nature ng ministry, pero it's worth it. Bakit? Kasi makikita mo yung kung paano kumilos yung Panginoon, kung paano siya mag-provide, kung paano siya magtagumpay in spite ng mga limitation natin. And it is worth it, kapatid. Lalo kapag nagbabago yung buhay ng mga tao. Nakakatuwa. Okay? Kahit na painful, may mga ganon. Yung pain naman, nawawala naman yan eh. Hindi ba? Pero yung makita mo na may changes sa buhay ng tao from being ganito, then pinagtagumpay siya ng Panginoon, nakakatuwang pagmasdan. It is worth it. But you have to be there. Presence. Lastly, na mga kapatid, number 1 is the problem. Number 2 is the presence. Okay? Number 3, ito na. Naglabasan na ng kapangyarihan. Okay? Si Baal, no, mga kapatid, o si Baal, sabi ko nga, yan ang Diyos ng ulan, ng bagyo, the God of storm and harvest and fertility. Okay? Kaya nga ito, no, mga kapatid, itong contest nila, kasi ang naging contest nila, kung sino daw ang makapagpaapoy. Na naglagay sila nung parang mga panggatong, tapos sa ibabaw ng panggatong, yung karne nung, basta may karne, yung bullocks, ano yun, yung calf. Oo, yung karne nun. Then naglagay siya ng panggatong, at ang usapan, kung sino ang makapagpaapoy, wag mo sisindihan ha. Okay? Wag mo sisindihan ha. Wag ka magdadala ng posporo, pulbura, whatever. Kung sino ang makapagpaapoy niyan, sabi. Okay? Siya ang tunay at buhay na Diyos. Pambihira, yung mga prophets ni Baal, prayer sila talaga mula umaga hanggang tanghali. Pray sila ng pray, kapatid. Ito pa yung malala na ginawa nila. Basahin na lang natin. No? On chapter number 18, ano bang ginawa ng mga prophet ni Baal? Verse number 25. And Elijah said unto the prophets of Baal, choose you one bullock for yourselves and dress it first, for ye are many. Mauna na kayo, sabi niya. And call on the name of your gods, but put no fire under. Yun ang usapan natin. Huwag ka magdadaya, huwag ka maglalagay ng apoy.
Okay? Hindi magic yan. And they took the bullock which was given them and dressed it and called on the name of Baal from morning until noon, saying, "O Baal, hear us." But there was no voice, nor was any answer that answered. And they leaped, talon-talon pa sila upon the altar. Wow, praise the Lord, talon-talon pa sila, which was made. And it came to pass at noon, tanghali na, that Elijah mocked them. Nasar na sila na Elijah and said, "Cry aloud, iyak ba kayo? Bakit? For he is God. Either he is talking, baka kako may kausap, or he is pursuing, baka kako may hinahabol, or he is in the journey, baka may naglalakbay pa, or peradventure he sleepeth, baka tulog, and must be awakened." Kaya sabi ni Elijah, kaya lakasan nyo pa. Lakasan nyo pa ang pagbe-pray. Baka ako natutulog. Baka ako may inaasikaso pa. Sabi niyang ganon. Okay, ano pang ginawa nila ng mga kapatid? Anong verse na ako? Verse 28, and cried aloud. And they cried aloud. Okay? And cut themselves. Aba, pambihira. Nagsugat-sugat sila. After their manner with knives and lancets, till the blood gushed out upon them. And it came to pass when the midnight was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice nor any to answer, nor any that regarded. Wala silang napala, kapatid. Biri mo, nag-cut-cut pa sila ng balat nila, no? Pamilyar, no? Pamilyar. Pamilyar, kahit magganyan-ganyan ka, wala. Walang didinig, kapatid. Wala. Bakit? Kasi peke ang Diyos nila. Wala, hindi tunay. Partida pa nga yun eh. Bakit? Sabi ko nga, si Baal, no, mga kapatid, he is the God of, God of storm. So, ang expectation, magpapadala siya ng thunder, ng lightning, para umapo. Yun ang expectation. Lamang pa si Baal. No, parang yun sa 10 plagues. Yung bawat plagues doon, equivalent ng power ng gods eh. Okay, so partida pa yan, kapatid. And yet, wala. Wala. Why? Because Baal is powerless. Wala naman niyang kwenta, no, mga kapatid. Okay? Pero what about Elijah, no, mga kapatid? What about Elijah? On verse number 31, and Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measure of seed. And he put wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he do it the second time, and they did it the second time, and he did do it the third time, and they did it the third time, and the water round about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their hearts back again. And look at this. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was with the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Grabe yung ginawa ni Elijah, kapatid. Ginawa ni Elijah, binuhusan niya ng tubig. Yung panggatong, binuhusan niya ng tubig, tapos may ganun pa, may trench pa daw. Not once, not twice, but thrice, punong-puno ng tubig. And then he prayed, Lord, patunayan mo na ikaw ang Diyos at patunayan mo na ako'y lingkod para makita nila na ikaw ang tunay at buhay na Diyos. Kapatid, anong expectation? Si Baal is the God of storm, di ba? So, ang expectation, lightning. Kikidlat tapos tatamaan yung kahoy. Yun ang expectation. Pero ang God, kapatid, hindi kidlat pinadala. Apoy. Apoy. Apoy from heaven. Kung isipin mo, di ba, in modern day, alam natin kung ano yun, baka kako asteroid yun or, di ba, parang ganon, di ba? So what are the chances? Makikita mo talaga, what are the chances?
Tapos nung bumagsak dun sa altar, ubos eh. Pati yung tubig, ubos na ipakita na siya talaga ang tunay at buhay na Diyos. Tingnan po ninyo yung purpose, kapatid. And nakita ko, ganito pala dapat tayo pag nananalangin. Tingnan mo yung purpose on verse number 36. Una, ang purpose ng prayer, okay, let it be known this day that thou art God of Israel. Lord, para makilala ka nila. Hindi ba dapat ganun tayo pag nag-pray? Hindi na, Lord, kasi gusto ko to, gusto ko yan, para sa akin to, Lord, ibigay mo sa akin to. Hindi, dapat pala ang prayer natin, Lord, para makilala ka nila. Para makilala ka. Let it be known, Lord, para mapatunayan natin na ikaw talaga ang Diyos. Pinagpe-pray ko minsan pag dumadaan ako sa mga sa mga magagandang simbahan, Lord, partida pa, patay pa mga Diyos ng mga yan. Ako, buhay ang Diyos ko eh. Talaga pinagpe-pray ko sa Panginoon, Lord, patunayan mo sa amin, kako, bigyan mo po kami kako ng worship area na mas maayos, na mas maganda. Bakit? Lord, yung mga unbeliever nga, yung mga kulto nga, yung gaganda ng building nila eh. Kami ba kaya, mga anak mo kami? Yeah, that's my prayer. Hindi dahil para sa kung ano ba, Lord, para makilala ka nila. That's my prayer. Okay? Ano pa? That I am thy servant, Lord, para malaman nila na lingkod mo ako. Yan sabi ng Panginoon, di ba? Hindi para maging, Lord, gusto ko, bigyan mo ako ng malaking bahay para yung bahay ko mas malaki sa Kanya. Hindi ganon. Alright? Hindi, Lord, para makilala nila, malaman nila na ako lingkod mo. Yan ang sabi nila. Sabi niya, no? Next is, verse number 37, Hear me, Lord. Ito, verse number 36 pa rin. And that I have done all these things at thy word. Number 1 is glorification, di ba? That thou art God of Israel. I am thy servant, servitude or service. And then, sabi niya, and that I have done all these things at thy word. That is obedience. Okay? Verse number 37, Hear, O Lord God, hear me, that these people may know, Lord, para yung mga taong yan, yung mga stiff-neck people na yan, para maalala ka nila, para makilala ka nila. Di ba ang sarap ng ganong prayer? Minsan kasi ang prayer natin, Lord, basta bigyan mo ako ng tagumpay. Lord, basta makagraduate lang ako. Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Pero ang maganda palang prayer, Lord, para makilala ka nila. Para makilala ka nila, Lord. Huwag mo namang ang prayer, Lord, wag mong hayaan na mapahiya ang pangalan mo pag tiningnan nilang buhay ko. Wag. Wag mong hayaan, Panginoon, na kapag tingnan nila ako, mapapahiya ka. Diba? Sabi ng Bible that the God should magnified in my body. Yun ang sabi po ni Apostle Paul, whether be by life or by death, na ang Panginoon ay magmukhang malaki kapag tiningnan po tayo ng mga tao. That is power. Hindi po ba? So number 1, the problem. Number 2, the presence. And number 3, the power. Okay? Ang sabi ng Bible, in order for us to bear fruit, on John chapter number 15, in order for us to bear fruit, we have to abide in Jesus. No, we have to abide. Kasi ang sabi ng Bible, for without me, sabi ni Jesus Christ, di ba? For without me, ye can do nothing. Okay? Kapatid, it's a good thing to bear fruit. It's a good thing. It's a good thing. However, yung fruit na yan, dapat resulta ng pagkakakabit natin kay Jesus. It is a result of our abiding in Jesus Christ. Minsan kasi, no, mga kapatid, sa paghahangad nating magkaroon ng bunga, nagmamanufacture tayo ng sarili nating bunga. Anong ibig sabihin, Pastor? Parang nagpapakita ka lang. Papakita lang ako. Okay? But in reality, hindi pala nakaano kay Christ, naka-abide kay Jesus Christ. Okay? Iba yun eh. Halimbawa, bumili ko ng saging. Okay? Nilagay ko dyan. Tama? Sinabit ko rito yung saging. Bunga ba yun? Yeah! Fruit pa rin yun. Pero hindi siya naka-abide. Una-una, hindi naman ito puno. Wala siyang saysay. Later on, mabubulok din yung walang kwenta. Pero yung bunga na naka-abide dun sa puno, buhay yun eh. Hindi ba? Same is true with us. Our fruit, kapatid, should be just a manifestation of our healthy relationship with Jesus. Hindi siya self-manufacture. Hindi siya pagpapanggap. Hindi kasi a-attend ako ng church para makita ni pastor.
para makita ng mga members. No, magsimba ka kasi mahal mo si Christ. Hindi ba? Magbibigay ako kasi chinecheck ni Sister M, ni Sister Annie. Okay? Kasi binabantayan nila. No, no, no. Ginagawa natin yan kasi mahal natin ang Panginoon. Kaya ka nagbubunga kasi nakadikit ka kay Jesus. Connected ka kay Christ. Tapos sabi ng Bible, ang pangako niya, no? For without me, ye can do nothing. Pag wala siya. Wala siya. Pero, kung nandiyan siya, ang sabi ng Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya akong gawin ang lahat ng bagay. Basta, ako ay na kay Kristo. Para kay Kristo at na kay Kristo. That is real power. Yan ang tunay na kapangyarihan, kapatid. Ang kapangyarihan, hindi yung ginagawa ng mga ibang grupo na pag ginano, nangingisay. Okay? Hindi yun ang kapangyarihan. Hindi yun ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan yung buhay na binago ng Panginoon. Yun ang tunay na makapangyarihan. Okay? So the problem, the presence problem, ultimately is the lack of God. Lagi natin tatandaan. Ultimately, kapatid, sometimes, yung problem sa relationship, problem sa emotion, finances, makikita mo ang punot dulo, Panginoon. Kawalan ng Panginoon. Kay kasalanan sa Diyos, kinikimkim na pagkakasala, ultimately speaking, kinakailangan i-address natin muna yan. I-address natin yan. Otherwise, para lang tayong nagtatakip lang ba? Alam mo yung para ka lang, alam mo yung pag may pasa tapos may make-upan, tinatakpan mo lang. O, kino-conceal mo lang, pero hindi mo talaga siya ginagawa. Okay? Let us address the root of the problem. And that is our relationship with Jesus. Okay? And next, presence. We have to be available. We have to be there. Kasi, God will still accomplish the things that He wanted to, pero it's a good thing na nandoon ka. Instrumento ka ng katuparan ng gawain ng Panginoon. Okay? Na-imagine ko nga, no, mahilig ako mag-isip sa future natin. Okay? Niisip ko nga I think magtatagumpay ang MBBC sooner or later. I mean, I'm not saying na hindi tayo nagtatagumpay ngayon, ha. I think the church will continue to grow and grow and grow. I think so. God is doing something here. God is doing something. Pero di ba it's a good thing na habang nakikita natin yung tagumpay na ipinagkakalob ng Panginoon, nandoon ka to experience it. Nandoon ka to witness it. And lastly, power. There is power in Jesus. Amen. True power only comes from the Lord. Minsan may mga bisyo tayo na mahirap iwanan. May mga nakasanayan tayo na mahirap, kalimutan. But again, there is power in the blood of Jesus. Yun ang kailangan natin. Na kailangan natin ayusin yung relasyon natin kasi ang pangako ng Panginoon, kung nakadikit tayo kay Kristo, we can do a lot of things for Him. Ayan po. Okay? O, yun lang. Tapos na. Okay. Problem, presence, and power. Ayan. In our conclusion, yun nga. Wala akong masabi. Kasi sinamarize ko na. Ganyan, pag gumagawa ka ng sariling outline, magulo. Anyway, I hope naging pagpapala po sa bawat isa ang message po natin sa umaga po na ito. Tayo po lahat tayo muko, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe namin napakinggan. You can do a lot of things for us, God. Nakita po namin yan you can do a lot of great things for us and with us. So I just pray, Lord, na nandoon kami na kung sakali maipagkalob niyo po sa amin yung mga malalaking bagay, I hope, Lord, we are there to experience it. We are there to support it. And we are there to enjoy it, Lord. So, salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Elijah. Pinakita niyo sa amin na ang problema, ultimately, we need you. We need you. You is the only answer and the ultimate answer for everything. And lastly, God, thank you po sa power na pinagkakalob po ninyo. Sabi nga po ng inyong salita, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me. Kaya, Lord, help us, give us that kind of power, ability, the authority to do those things which are pleasing to your sight. Pati yung mga buhay po namin, wala kaming kakayahang baguhin ito. Wala kaming kakayahang iwanan yung mga masamang gawi,
yung mga hindi maayos na barkada, yung pamumuhay na hindi maayos. Wala kaming kakayahan para baguhin ang aming mga sarili. Pero kung ikaw ang babago sa amin, Lord, everything is possible. Everything is possible. So help us, Lord, to put our trust to you. Help us, Lord, to maging present, Panginoon, sa mga gawain na nais niyo po para po sa amin. Help us. At nawa po, Lord, ang message ngayong umaga na ito, Panginoon, nawa naging pagpapala sa bawat isa po sa amin. In our problem, you are the answer. When we talk about the presence, you have to be there, and power comes from you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen.